Naibalita nga po noong nakarang araw na sinarado na ng Golden State Warriors ang sign and trade deal kay Jonathan Kuminga dahil gusto pa rin naman nila itong panatilihin sa lineup. Ang problema, mismong si JK na ang nagmamatigas at ayaw kunin ng alok sa kanyang kontrata. Dahil dito mapipilitan ng front office ituloy ang sign and trade as soon as possible. Base sa source at ayon kay Shams ng ESPN, nagkaroon na ng ilang pag-uusap ang management ng Golden State at nakapagdesisyon sila bitawan ito. In fact, binabalakan nilang gamitin siya bilang asset para makuha si Josh Giddey na binigyan nila ngayon ng interes. As of now, sinubukan ng front office ng Golden State na makipag-reach out o makipagnegosasyon sa Chicago Bulls. And since isa rin naman itong restricted free agent, sa hindi pa rin ito pagpirma ng kontrata, makukuha lamang ito ng Golden State sa isa ring sign and trade deal. Samantala, simula nga po ng bigyan ng Los Angeles Lakers si Luka Doncic ng bagong extension, malinaw na naghahanda ang buong prangkisa sa magiging future. Ito na rin naman ang rason bakit sunod-sunod ang pagkuha ng mga batang role player at hindi mga veterano, gayong gusto nilang matulungan ng mga ito si Luka sa mga susunod na taon. Pero hindi rin naman puro mga role player ang gusto nilang masigurado, bagkus balak nilang ng team na bigyan si Luka ng legit na katandem. Base sa iniulat ngayon, hindi na magpapakahirap pa ang Lakers sa paghahanap ng kaduo dahil andito na rin naman si Austin Reeves na siyang pinaniniwala ang pinaka nababagay na kaduo ni Luka. Kaya plano ng front office papirmahin ito ng next year ng $30 million per month upang sa ganon maipagpatuloy ang tandem ni Luka at Reeves sa pagpapatakbo sa Los Angeles Lakers kapag nagretiro na ang nag-iisang LeBron James. Sa kabilang banda, bumagsak na sa 0-2 ang kasalukuyang record ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup matapos silang matalo muli sa New Zealand. Pero hindi pa rin naman nagtatapos dito ang kampanya ng national team dahil kakailanganin lamang nilang maipanalo ang next game laban sa Iraq upang makapasok sila sa qualifying round sa nasabing tournament. Ngunit kung ang ilang mga fans ang tatanungin, masyadong nakapanghihinayang ang nangyari sa Gilas dahil kung andito lamang si Kai Sotto at hindi ito nagtamo ng injury, hindi sila matatalo ng dalawang magkasunod na laro at sila pa sana ang mangunguna. Simula nang mawala si Kai sa lineup, nagkanda leche-leche na nga ang team, especially sa depensa. Bigla na lamang nawala ang offensive at lob threat nito sa ilalim at higit sa lahat ang kanyang defensive presence na hindi kayang tapatan ni na AJ Edu at Junmar Fajardo. Pero kahit man hindi maganda ang kalagayan ng Gilas, sinabi pa rin ni Brownlee gagawin pa rin nila ang lahat ng makakaya para manalo sa susunod na laro sa torneyong ito.